Good morning mga ka-auto! Kamusta kayo? So ngayong araw, andito ako sa showroom ulit. Nakakita ko ng magandang unit na pwede nating i-review. So nakasubscribe na ba kayo? Kung hindi pa, pakisubscribe naman po ang channel namin. Bibigyan ko kayo ng 5 seconds para mag-subscribe. Ito na ang 5 seconds nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Pakisubscribe naman po ang channel namin. Then i-review natin yung unit na to, itong magandang unit na to. Then pag-usapan natin habang andito tong unit na to sa showroom. And simulan natin yung video na yan after ng intro na to. So ayun na nga, di pa rin talaga natin na-edit yung intro natin. So baguhin na natin yan. Ayun, dito tayo sa loob ng Triton. Ayan oh. So sisimulan na natin yung video, yung review na to. Let's go! So simulan natin sa history mga ka-auto. Etong Triton, siguro base to sa dating Strada. Yan, wala na kasing Strada, so ito na yung pinalit, yung Triton na to. Yan. Ganda nga naman. So simulan natin sa gulong. Ang sukat ng gulong nito ay 265/60 R18. 6 holes na rin yung nut. Yan, so matibay na siya. Then puntahan naman natin yung makina at yung ilaw. Yung ilaw natin, ang tawag sa ilaw niya ay multi-reflector LED with auto lighting control. Then yung fog light LED na rin. Then ito yung muka, yan yung grill. Malaking logo na Mitsubishi. Then nakalagay Mitsubishi. Yan. So check natin yung engine. So dito na tayo sa makina. Ang makina niya ay 2.4 liter direct injection diesel with
2-stage turbo. Galing may 2-stage turbo pa. Euro 5 na to mga ka-auto. Then yung maximum output nito ay 204 PS at 3,500 RPM. Ang lakas naman nito. Then yung torque niya is 470 Newton meter at 1,500 to 2,750 RPM. So napakalakas na pala ng mga kainan nito. 2.4. So laban talaga to kay Hilux. 2.4 yung engine. Yan. So dito naman tayo sa front suspension. Ang front suspension ng Byton Mitsubishi ay independent with wishbone with coil spring. Then yung sa likod, ang rear suspension nito ay rigid lip spring. So hindi siya ganun katagtag. And anyway, yung mga pickup naman natin nakadesign talaga siya sa matagtag. Tama? Kung walang laman. Pero kung lalagyan nyo to ng laman, kasi nga nakadesign to for cargo, hindi na siya magiging matagtag kung may laman to. Diba? Matagtag yan kapag walang laman. Tama? Paki-comment mga ka-auto sa mga owner ng pickup. Any pickup yan. Hilux man yan, Navara man yan, Nissan Navara man yan, Isuzu D-Max man yan, then Mitsubishi Triton man yan. Diba? Kapag walang laman yung likod, medyo matagtag po yung mga pickup truck natin. Tama? Paki-comment po kung mali po ako. Then i-correct po natin sa mga susunod na video. Then punta naman tayo sa loob, kung gaano nga ba kaluwag to. So pasukin naman natin yung loob. Smart entry na nga pala to mga ka-auto. Yan, smart entry na siya. Then loob, wow, ganda. Ganda ng Triton. Then ito yung leg room. Yan. Then ito yung room height. Ito. In 5, 4, 3, 2, 1. So ito yung room height ng Mitsubishi Triton. Triton o Triton. So ayun, hindi ko pa masyadong alam yung tawag. Hindi pa kasi tinitrain sa amin to mga ka-auto. So medyo maluwag siya. Then yung ceiling niya ay gray. Then meron tayong 6 airbags. Isa sa passenger, isa sa driver, dalawa sa curtain, at dalawa sa side. Yan. So 6 airbags. Puntahan naman natin yung likod, second na passenger, at yung amenities nito. Yan. Hindi ko pala nabanggit, may stepboard na si Triton. So dito naman tayo sa loob. Yan. Alamin natin yung mga amenities nito. So pala yung matting. Nandito yung matting. So yan, may grip assist dito na color black. Then grip assist dito na color beige. Ito. Yan, ito kasi parang pagpasok, paglabas, yan. So malaking tulong tong grip assist na to. Yan, beige na ceiling. Then yung upuan, fabric. Yan. Then meron tayo ditong saksakan ng car charger. Ito. Tapos meron din tayong type C, then USB na port. So eto, meron din tayong armrest dito tulad nung sa Hilux. Yan, yan. Lagay ko ang kamay ko. Pag dalawa lang ang sakay, ganyan yung itsura niya. Pero syempre pag tatlo, iaangat mo lang to para makaupo yung tatlo. So yun, dito tayo sa loob. Medyo maluwag. Ito yung room height. Yan. Then yung leg room, ito maluwag siya mga ka-auto. Lalaban to kay Hilux. Pero syempre sa mga pickup owner dyan,
Ayun, makikita natin kung paki-comment naman kung si Hilux ba yung trip nyo or si Mitsubishi Triton. Syempre marami magko-comment yan ng Hilux kasi iba naman talaga yung datingan ng Hilux. Pero syempre si Triton, maraming reviews kay Facebook na medyo lumalamang naman siya. So kayo na yung mag-decide nun mga ka-auto. Parehas naman to maganda, parehas pickup truck, parehas maganda yung design. Depende na lang yan kung Toyota lover, kung Mitsubishi lover, yan, dyan na lang mag-vary yan yan na lang dyan na lang natin makikita kung sino nga yung mga lover ng Toyota, lover ng Mitsubishi. So punta naman tayo sa likod, tignan natin yung tray niya, yung lagayan niya ng cargo. So tara, pasukan natin yun. Let's go. So ito, may kasama na siyang sports bar. Yan. Then ito yung bed liner niya, nakalagay Mitsubishi. Parehas lang to ng capacity ng Hilux. Pero itong parang walang tailgate assist kasi medyo mabigat pa siya. Yan, siguro dahil nga bago yun, yun ang i-improve ng Mitsubishi dito sa mga susunod na update niya. Then ito, may camera, may 360 camera. Ito ang lamang ni Triton. Walang 360 camera si Hilux. Yan. So yan yung likod niya. Di ba? Yan yung likod ng Triton. Parehas na sila ng tindig ng Hilux. So kayo na mag-decision mga ka-auto, pero maganda parehas. Yung bed liner, ayan, parehas sila na halos ng Hilux. Nakalagay lang doon syempre sa Hilux, Toyota, ito Mitsubishi. Okay? So maganda naman po parehas. May backup camera, walang sensor. Siguro nga dahil may camera na. Yan. Then ito yung ilaw dito sa likod. Walang sensor mga ka-auto. Wala nakitang sensor. So paano ba natin to ipapark? Yung mahaba na to. So paano ba natin to ipapark mga ka-auto? Ang haba nito. Ang overall length niya is 5,330 mm. Mas mahaba siya sa Hilux. Then yung overall width niya o yung lapad niya is 1,930 mm. Yung overall height niya is 1,815 mm. Then yung wheelbase niya is 3,130 mm. So ganun nyo siya ipapark. Mas mahaba to kay Hilux ng konti. Konti lang naman yung mga diferensya niyan mga ka-auto. So tara, pasukin na natin ng driver side. So pasukin naman natin yung driver side. Yun nga, smart enter to mga ka-auto. Then pagpasok nyo ng pinto, makikita nyo agad yung foldable side mirror. Ito. Then yung lock and unlock. Yan, yung joystick andito na rin pala. Yan. Then ito yung sa ilaw, level ng ilaw. Yan, ang galing no, may level ng ilaw. Okay, medyo mababa to, hindi katulad kay Hilux na mataas talaga yung entry niya. So advantage yun sa mga ayaw ng masyadong matataas. So ayan mga ka-auto, dito na sa driver side. Pakita ko lang muna yung adjust ng driver side. Ito, ayan, ibababa lang natin to. Yan, ito. Okay, ibababa lang natin yan sa ilalim, pababa. Then tilt up and down. Uy, yung gaang ng manibela, promise. Then telescopic. Uy, kaya siyang i-push ng isang kamay at itaas.
Di ba? Oh. Push up and down, then telescopic. Oh, di ba? Kaya siyang itaas ng isang kamay lang. So, magaang yung manibela, smooth, okay? So, ilak na natin ulit. Sa manibela, ito yung manibela natin. Yan. Ito yung sa volume, sa yan. Sa mga radio, ito. Yan, to. Then, ito naman para sa instrument cluster, ito. Yan. So, yun. Then, ito naman, infotainment natin. Meron tayong 10-inch dito na may Android Auto, wireless Apple CarPlay, Android Auto, then USB FM with Smart Link. Yun. So, maganda yung ano natin, infotainment natin. Then meron tayo ditong glow box. Ito yung sa taas na pwede mo lagyan ng inumin na pwedeng magpalamig, ma-maintain niya yung lamig ng water mo. Then ito naman yung glow box, lagayan ng dokumento. Yan. Then push start, dito yung push start niya. Meron tayong type C ulit dito na port ng USB, USB na regular, then charging car charger dito. Ang daming pwedeng charger, hindi kayo magagawan. So aircon, ito yung control niya, pataas pababa. Yan, yan. So hazard, yan. Meron na rin itong built-in na map. Okay. Then ito, wireless charger. Yung charger na to wireless siya. Then ito yung shift gear niya, park, reverse, neutral, drive, plus, minus. Dalawang lagayan ng bottle holder, regular handbrake. Then may malaki tayong center console dito. Tinanggal ko lang. Center console, yan. Tapos dito, ito yung room lamp natin. Yan, then lagay ng salamin. Ito. Yung vanity mirror sa sun visor. Ito. Sa driver, wala. Yan. So yun mga ka-auto, andito na ulit tayo sa driver side. Sabihin ko lang yung mga safety features na meron tong Triton. Meron tong 360 camera. Meron tong blind spot monitoring, front collision, lane keep assist, then so meron na rin tong active yaw control, hill descent control, emergency for pedal, miss application. Yun, so yun yung mga ano nito, safety ng Triton. So mga ka-auto, kung may nakalimutan man ako, balikan natin. I-comment nyo lang below. Malamang marami to kasi hindi ako nag-training dito. Then kung ano lang yung pwede ko masabi, yun yung nasabi ko. So kung may nakalimutan man ako regarding sa Triton, i-comment nyo lang. Then pag-usapan natin dito sa comment section. Then ayun, review ulit tayo mga ka-auto. Kung naghahanap kayo ng mga zero down para sa L300, zero down para sa Mitsubishi Mirage, yan, meron ng Mitsubishi ngayon. Pero kung gusto nyo pa rin syempre ng mga Stargazer, pwede pa rin tayo doon. Sa lahat ng brand pwede tayo, Honda, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, yan. So pwede pa tayo dyan mga ka-auto. Mag-iingat po tayong lahat, lalong-lalo na sa mga OFW na laging nanonood sa mga channel namin. Kay Sir Nigel Bargamento, kay Sir Jan Reyes na laging nakasuporta sa atin since nung nag-agent ako, siya yung nakasuporta sa atin. Kay Sir Arico Vlogs, yan. Yan yung mga patuloy na nanonood sa atin. Kay Sir
Bong Enrile, yan, shoutout po sa inyo. Mag-ingat po kayong lahat. Kung saan man kayo naroroon, mag-ingat po tayong lahat. God bless po sa atin lahat. So sana sa mga susunod na videos magsama-sama pa ulit tayo. Sana sa mga susunod na vlogs magkwentuhan po ulit tayo. So mag-ingat po tayong lahat. God bless po sa ating lahat. Kung may inquiry kayo ng Toyota, Mitsubishi, Hyundai, Honda, pwede po tayo. Pwede po mag-assist sa inyo. So bibigyan ko kayo ng magandang deal. Hahanapan ko kayo ng magandang deal. So maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Mag-ingat po tayong lahat. Bye! Mga ka-auto, nakalimutan ko. Balik ako. Ang presyo pala nito mga ka-auto is 1,582,000. So ayun, GLS, Triton GLS ang variant na to. Nakalimutan ko lang sabihin kanina. So ayun, kaya bumalik ako. So maraming salamat po ulit. Bye!